sa kanyang senior citizen na asawa isang gabi. Habang pauwi ako sa bahay, galing din mismo ako sa kanilang bahay. At ang sorpresa, kakaiba. Ewan ko kung nangyayari din yun sa iba. O baka naman kulto sila. Dahil ang sorpresa, talagang kasorpresa-sorpresa. Dahil ang dalawa nilang anak ng dalaga at may malalabanos na kutis ang sa akin. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre, kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Matagal ko na rin kilala ang pamilya ni Sir Edmond at nakilala ko siya noong i-recommend ako ng isang kakilala para gumawa ng gutter at bubong sa bahay ni Sir Edmond. Bungalow type yung bahay nila pero malaki. Medyo kinilabutan pa nga ako noong marating ko yung bahay. Bukod kasi sa medyo liblib yung lugar, may 3 puno ng akasya na malapit sa kanila. Ang dahilan kung bakit kailangan kong i-repair yung gutter at i-repaint ang bubong. Wala ding pintura yung labas ng bahay kaya mukhang luma. Kung titingnan pero pinturado ang loob, kulay pink pa. At doon ko nakilala si Sir Edmond. Buong akala ko nga bata pa. Pero mukha naman talagang may edad na. Dahil sa pangalan pa lang mukhang antigo na. 65 years old na si Sir Edmond at mabagal na lumakad. Kabaliktaran naman sa kanyang misis na senior citizen na rin pero mabilis pang kumilos at medyo slim ang katawan. Doon ko na rin nalaman na merong 5 anak na puro babae sina Sir Edmond. Magaganda pero ang 3 doon ay may asawa na. At ang kapisan nila doon sa bahay yung bunso na nag-aaral ng college at yung sinusunda na nagtatrabaho naman sa bangko. Itago mo na lang ako sa pangalang Emil at narito ang aking kwento. Meron silang isang sasakyan na palitang service ng magkapatid na anak ni na Sir Edmond. Mukha silang mayaman. Itsura pa lang noong loob ng bahay, kaya lang lalo kang kikilabutan kapag nasa loob ka na. Dahil ang dami nilang gamit na puros mga luma. Wala rin silang katulong ayon kay Sir pag hindi si Ma'am ang gumagawa ng paglilinis yung mga anak nila. Mukha namang mababait at masunurin sa magulang at kita kong mahusay silang mag-alaga ng bisita. Maganda yung 2 dalaga, doon pa lang iisipin mo talaga na mayaman sila. At sa pagdaan ng mga araw ay mas lalo ko pa silang nakilala. Dating seaman si Sir Edmond, cargo raw yung dating sinasakyan niya at si Ma'am naman na itago na lang natin sa pangalang Ma'am Lucia ay retired bank manager. Kaya naman pala, ang ipinagtataka ko lang talaga, bakit nasa liblib na lugar ang bahay nila? Ang iniisip ko pang isa, paano kung abutin sila ng daan sa dilim? Medyo may kalayuan din sa highway. Tapos karamihan pa ng nilang kapitbahay, malapit sa highway. Kung sa bagay, meron naman silang sasakyan. Siguro sunduan at hintayan ang ginagawa nila. Meron silang 2 aso na likaw at pagala-gala sa loob ng kanilang bakuran. Medyo nakakatakot yung puti. Dahil may kalakihan at sa tagal kong nagpabalik-balik doon, hindi ko nakitang pinakain o kumain yung 2 aso. But anyway, sa aking pagpapabalik-balik sa kanilang bahay, nawala na rin yung aking kilabot na kung minsan nga, inaabot pa ako ng gabi sa pag-uwi. Nakabike lang ako lagi service ko bilang isang construction worker. Hanggang sa pakiramdam ko, naging kaibigan ko na ang kanilang pamilya. Kung minsan nga napunta ko doon para lang makipagkwentuhan kay Sir. Medyo kuwela din kasi siyang kausap, maging si Ma'am Lucia. Maliban doon sa 2 dalaga na pakiramdam ko, iimik lang sa akin kapag inutusan ni Sir at Ma'am. Kapag nandoon ako sa kanila, matik ang kape at loaf bread habang nagkukwentuhan. At kung ano ang aming pinagkukwentuhan tungkol sa mga babae at mga nakaraan ni Sir noong kanyang kabataan. Maraming beses rin nga niya akong binigyan ng 20, pantaya sa loto. At akala ko may bulong para ako ang tumama, pero wala naman.
At dahil nakabike ako, minsan sa likod ng jeep ako tumatama o kaya naman ako ang tinatamaan. Hanggang sa abutin ako ng gabi, isang beses pa uwi sa amin. Habang binabagtas ko ang daan palabas ng highway galing kina Sir, nakarinig ako ng sumisigaw. Di kalayuan sa akin at nahingi ng tulong. Boses babae. Hahayaan ko lang sana dahil madilim bukod pa doon dayo ako sa lugar at ayokong madamay. At naisip ko pa, sino namang ulaga ang dadaan sa ganoong kliblib na lugar ni walang ang street light. Tapos babae pa. Kinilabutan ako dahil kako baka pinaglalaroan ako. Hanggang sa maisip ko na hindi ko nga pala nakita si Ma'am Lucia sa kanilang bahay. Pumasok pa nga ako sa loob dahil pinatingnan sa akin ni Sir ang kanilang kesame. And usually, pag nandoon si Ma'am, hindi maaaring hindi lalabas yun para makipagkwentuhan. Kaya naman naisip kong ihiga ang aking bisikleta sa tabing daan. Inoff ko ang aking ilaw at sinundan ko kung saan ko narinig ang boses. Pero mukhang hindi ako pinaglalaroan dahil may nakita akong liwanag at agad kong nilapitan. Dalawang lalaki ang aking nakita at meron silang hinihila palalim sa talahiban. At dahil wala naman akong ilaw, sumigaw ako ng, "Hoy! Ano yan?" Kumarips ng takbo ang dalawa. Pero hindi ko muna nilapitan yung kanilang iniwan dahil hindi naman ako sigurado kung sino yun. Hanggang sa marinig ko na humingi ng tulong ang iniwan ng dalawang lalaki. Kabado at diskumpiyado ako habang marahan kong nilalapitan ang babae. At doon ko na nakilala noong tinutukan ko siya ng aking flashlight. Si Ma'am Lucia nga. At mukhang may tama. Sa itsura niyang halos hindi makagalaw at tanging tulong sa pamamagitan ng boses ang kanyang gayang gawin. At dahil maliit lang naman si Ma'am Lucia, binuhat ko siya. Pabalik sa daan ng kulang na lang ay magkandara pa. Dahil hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang aking flashlight. Nagdiretso ako kina Sir at syempre, aligaga akong nagsisigaw ng, "Sir si Ma'am, Sir si Ma'am, buksan ninyo ang gate." At saka pa lamang sa lalabas si Sir kasama ang dalawang anak na dalaga na nakapangtulog na. Tulad ko ay aligaga rin silang isinakay si Ma'am sa auto para dalahin sa ospital. Yung dalawang dalaga ang nagdala kay Ma'am sa ospital at naiwan si Sir sa bahay. At doon ko na naikwento kung paano ko nakita si Ma'am Lucia. Noong gabing yon, gusto ni Sir ay doon ako magpalipas ng gabi. Pero matapos ang nangyaring yon, parang hindi ko kayang doon ay matulog. Lalo pa at yung aking pinakamamahal na bisikleta nandoon pa sa aking pinag-iwanan. Halos pasado 2:00 na rin ng madaling araw nang ako ay makauwi. Dahil nagpahintay ang isang anak ni Sir na dalaga. Nag-abot siya sa akin ng pera. At nag-alok na ihahatid ako pa uwi pero hindi ako pumayag. At kako kaya ko naman na ang sarili ko. Bago ako umalis ay meron pang sinabi sa akin ang dalagang anak ni Sir na hindi pa raw tapos ang kanilang pasasalamat at kung ano raw ang aking gusto na magbibigay sa akin ng kasiyahan. Kahit ano, tuto pa rin daw nila. Sinabi niya ang lahat ng iyon habang hawak ang aking kamay. Doon nga ay sinabi rin sa akin ni Sir Edmond na kahit isang beses raw ay matulog ako sa kanila para masuklian nila ang aking kabutihan. Hayaan ko raw silang palitan o suklian ang aking kabutihan. At sabi ko, "Sige Sir, paghahandaan ko ang araw na yan. Sasabihan ko po kayo." Makalipas ang 3 araw, bumalik ako para na rin kamustahin si Ma'am Lucia. Nakalabas na siya ng hospital pero may benda pa ang kanyang ulo at abot-abot ang kanyang pasasalamat sa akin. At doon mismo ay sinabi rin sa akin ni Ma'am Lucia, kailan raw ako matutulog sa kanila. At ipapahanda na raw nila ang kwarto na aming gagamitin. Gusto ko sanang mag-usisa pero hindi ko na itinuloy. Baka nagkamali lang. Pero alam naman nila na nag-iisa lang ako. Binata at walang asawa ni jowa nga wala ako. At alam ni Sir ang bagay na yun. Ang totoo niyan dahil sa pagiging tropa namin ni Sir Edmond.
Nasabi ko na bukod sa hindi pa ako nagkakajowa, wala pa rin akong karanasan sa Vingo sa letra ng I. At dahil sa halos lahat sila ay nag-aaya, na doon ako matulog para masuklian nila ang aking nagawang pagliligtas kay Ma'am Lucia, at meron daw silang sorpresa na siguradong aking magugustuhan at baka hindi ko pa malimutan. Ay kaya pinagbigyan ko na, para na rin malaman ko kung anong sorpresa ba iyon. Kinagabihan bago ang araw, kung kailan ako magpapalipas ng gabi kina Sir Edmond, hindi ako makatulog. Naguguluhan na medyo kinakabahan. Baka mamaya pala hindi maganda ang sorpresa na kanilang sinasabi sa akin. Paano pala kung iniisip nila na ako rin ang gumawa ng hindi maganda kay Ma'am Lucia at nagkukunwari lang sila na natutuwa silang makasama ko doon kahit isang gabi lang. Baka mamaya yung isang gabing iyon pala, katapusan ko na. Ay, tigsoy, kalooy ba? Pero ang sabi kasi sa akin ay aking magugustuhan. So, paano ko naman magugustuhan if deads na ako, diba? Tsaka nung gabing nadisgrasya si Ma'am Lucia, nagpahintay pa sa akin yung pangalawa sa bunso para lang magpasalamat. Nag-abot pa nga ng pera at gusto pa akong ihatid. At mismong siya nga, nagsabing hindi pa tapos ang kanyang pasasalamat. Pero dahil malinis ang aking konsensya at wala naman talaga akong kasalanan, bayani nga ako At deserve ko ang kanilang pasasalamat kung ano man iyon.